9:00 ng gabi, sa lumang bahay sa gilid ng barangay, muling umalingaw ang sigaw ni Nestor. Bumagsak ang bote ng gin sa sahig. Sumambulat ang laman at bumalot sa hangin ng amoy ng alak. "Wala kang kwenta, Clarice! Sayang lang dahil pinakasalan kita!" Sigaw nito, habang tinuturo ang asawa niyang si Clarice na tahimik lamang. Pinipilit iwasan ang tingin ng anak nilang si Ramil. Si Ramil ay 10 taong gulang, nakasilip mula sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Sanay na ito sa ganitong eksena. Tuwing gabi, uwi ang kanyang ama na lango sa alak. Walang ibang gustong gawin kung hindi ang sigawan ng kanyang ina. Hindi man ito laging sinasaktan si Clarice sa pisikal na paraan, pero ang mga salita ay parang kutsilyong inuukit sa kaluluwa ni Ramil. "Nay, bakit hinahayaan mo lang?" Tanong niya minsan, nang magkausap silang dalawa ng kanyang ina sa kusina, habang naghuhugas si Clarice ng plato. Tahimik, wala itong sagot. Ngumiti lamang ito at hinaplos ang buhok ng anak. Para kay Ramil, ang kanyang ina ay duwag, mahina, at tila bingi sa lahat ng pagmumura at panlalait. Ngunit sa kabila ng lahat, si Clarice ay nananatiling ina, maasikaso, mapagmahal, at hindi kailanman nagkulang. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Ramil ang amang natutulog sa sopa, matapos ang pagwawala nito, napatanong siya sa kanyang sarili. Bakit lagi siyang galit? Bakit parang may kinikimkim siya? Ang hindi niya alam, ang mga tanong pala na iyon ay simula ng kanyang unti-unting paglalakbay, patungo sa isang katotohanang magpapabago sa kanyang pananaw. Sa mga bihirang araw na hindi umiinom si Nestor, tila ibang tao siya. Tahimik lang ito, nakaupo sa balkonahe ng bahay, habang nakatingin sa kawalan. Walang sigaw, walang mura. Isang umaga, pagkagising ni Ramil, nakita niya ang kanyang ama sa sala. Hawak ang isang lumang litrato. Tahimik lamang itong umiiyak. Hindi humahagulgol. Luha lamang ang tuloy-tuloy na dumadaloy sa pisngi habang nakatitig sa litratong tila matagal nang kinikimkim. Nilapitan ito ni Ramil ng dahan-dahan. Sa isip niya, baka sakaling marinig ang iniiyak ng ama. "Ano po yan, Tay?" Mahina niyang tanong, dahil doon ay nagulat si Nestor. Mabilis niyang pinunasan ng luha at itinago ang larawan. Wala to. Pag-aral ka na lang. Huwag mo akong pakialaman." Umiling si Ramil at bumalik sa kwarto. Pero ang imahe ng umiiyak na ama ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi niya maalis sa utak ang tanong. Bakit ganito si tatay? Kung may pinagdaraanan siya, bakit hindi niya sabihin? Doon niya unang naisip na baka hindi niya ganap na kilala ang ama. Isang linggo ang lumipas. Halos gabi-gabing lasing si Nestor. At tulad ng dati, nananatiling tahimik si Clarice. Minsan nga ay nasigawan siya sa harap ni Ramil nang dahil lamang sa malamig na sabaw. Ngunit sa halip na magalit, marahan lamang itong umalis. Pinainit ang sabaw at muling inihain sa asawa. Bakit po ba hinahayaan mo siya, Nay? Tanong ni Ramil habang naglalagay ng bigas sa rice cooker. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon, anak. Sagot ni Clarice. Mahinaw ng tinig ngunit may lalim. Mas lalo siyang nagalit. Para kay Ramil, ang kanyang ina ay parang kasabwat ng ama sa sakit ng kanyang pagkabata. Parang manhid. Walang pakialam. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mapansin. Bawat galaw ng kanyang ina ay puno ng pagpipigil at puno ng pagsasakripisyo. Kaya naman sa murang edad ay nagkimkim na ng sama ng loob si Ramil. Kung tunay na magkakapamilya kami, bakit ganito? Bulong niya sa sarili.
unti-unting nawawala ang respeto niya sa parehong magulang. Isang araw, habang naghahanap si Ramil ng lumang laruan sa bodega, narinig niyang nag-uusap sina Clarice at Tita Amor. Hindi ko na alam, ate. Kung hindi lang nangyari sa yun sa ibang bansa, baka masaya na sana kayo ni Kuya Nestor ngayon. Ani ni Tita Amor. Tama ka. Hanggang ngayon dala pa rin niya ang sakit. Kahit ako, hindi ko pa rin nakakalimutan. Sagot ni Clarice. Napahinto si Ramil. Anong nangyari kay nanay sa abroad? Nagtago siya sa likod ng lumang cabinet. Nakinig pa siyang lalo. Tanggap ko na si Ramil mula pa noon. Hindi naman kasalanan yun ng bata. Pero si kuya mo, hindi siya ganoon dati. Mabait siya, mapagmahal. Nung nalaman niya ang nangyari sa akin, simula noon, parang nawasak siya. Hindi na nagawang makinig pa ni Ramil sa karugtong. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung matatakot, magagalit, o maaawa. May lihim pala ang kanyang mga magulang. Isang lihim na maaaring sumagot sa mga tanong niya. Kinabukasan, hindi uminom si Nestor. Tahimik itong lumapit kay Ramil at iniabot ang isang sobre. Basahin mo yan. Wala kang maririnig mula sa bibig ko. Pero nararapat mong malaman. Pagbukas niya ng sulat, halos bumagsak ang mundo niya. Nasa liham ang lahat na si Clarice, habang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang kasambahay, ay naging biktima ng panggagahasa ng anak ng amo. Binalikan ito ng trauma at kahihiyan. Nagbuntis at pagbalik sa Pilipinas umamin ito kay Nestor. Ang hindi inaasahan ni Clarice, imbes na talikuran siya ni Nestor, ay tinanggap pa rin siya at masigit pa. Inako nito si Ramil bilang tunay na anak. Kahit masakit, pinili ni Nestor ang pagmamahal. Doon ay naiintindihan ni Ramil na ang lahat ng paglalasing, pagsisigaw at mga luha nito ay hindi galit sa kanya, kung hindi sa sakit na hindi maalis-alis. Para bang isang bangungot na hindi matakasan. Kinagabihan, hindi makatulog si Ramil. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat at paulit-ulit rin siyang umiiyak. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natunaw sa harapan ng katotohanan. Ako pala ang dahilan kung bakit nasasaktan si tatay. Ako ang nagpapaalala ng trauma kay nanay. Bulong niya sa sarili. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang yakapin ang kanyang ama at ina. Pero papaano? Papaano mo aaminin sa kanila na ilang taon mong kinamuhian ang sarili mong pamilya? Lumipas ang gabi na hindi siya lumabas ng kwarto. Ngunit sa puso niya, nagsimula na ang pagbabago. Sa wakas, alam na niya kung bakit sila ganyan. Hindi niya na kailangan pang mangapa at lalong hindi niya na kailangan pang manghula. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Ramil. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na siya nagrereklamo. Nagsimula siyang tumulong sa bahay. Nagkukusang magluto o pati na rin maglaba. Hindi dahil inuutusan, kung hindi dahil gusto niyang magbigay kahit kaunting ganti ng pagmamalasakit sa kanyang mga magulang. Isang hapon, nakita niya si Nestor sa ilalim ng punong mangga. Nagpapahinga ito. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang isang basong malamig na tubig. Para po sa inyo, tatay, sabi niya. Tumingin si Nestor, bahagyang nagtaka, ngunit tinanggap ang basong may lamang tubig. Walang salita, ngunit sa mga mata ng kanyang ama, nakita niya ang gulat at marahil pag-asa. Hindi kailangang magsalita. Alam nilang pareho ang dahilan ng katahimikan. Ito na ang simula ng bagong yugto. Yugtong hindi kailangan ng sigawan, kung hindi pagkakaunawaan. Ilang taon ang lumipas. Si Ramil ay isa ng binatang matatag. Sa paningin ng iba, galing siya sa magulong pamilya. Pero para sa kanya,
Basbawan na sila ngayon. Habang kinakausap si Mang Ben, isang matandang kapitbahay nila, hindi niya mapigilang sabihin, ngayon ko lang po naintindihan ang katahimikan ni nanay at ang paglalasing ni tatay. Hindi po sila mahina. Sila po ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Tahimik lamang si Mang Ben at tumango. Dati, galit ako sa kanila. Pero mali pala ako. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako matututong umintindi. Hindi ako matututong magmahal ng totoo. Sa wakas ay napatawad na ni Ramil ang kanyang mga magulang. Masigit pa, napatawad na rin niya ang kanyang sarili. Dahil minsan, ang mga tanong sa puso ay hindi sinasagot ng salita, kung hindi ng katahimikan. Lumipas pa ang mga taon. May sarili ng pamilya si Ramil. Isang mapagmahal na asawa at 2 anak na lalaki. Tahimik ang kanyang pamumuhay. Simple ngunit puno ng pagmamahal. Madalas siyang mapagmasdan ng kanyang mga anak na nakaupo sa balkonahe, nakatanaw sa kalangitan, katulad ng dati niyang nakikita sa kanyang ama. Isang araw, habang nakikipaglaro ang mga bata sa kanilang lolo sa ilalim ng punong mangga, umupo si Ramil sa tabi ni Clarice. Matanda na ito. Maputi na ang buhok, ngunit nananatiling tahimik at mapagpakumbaba. Nay, Ania, pasensya na po kung matagal akong bulag sa sakripisyong binuhos nyo. Ngumiti si Clarice. Anak, kahit kailan ay hindi kita sinisisi. Sa mga mata ng isang ina, hindi kailanman kasalanan ng anak. Napaluha si Ramil. Maraming taon siyang nabuhay na puno ng tanong at pati na rin hinanakit. Pero ngayon, sa kanyang paglaki at sa kanyang pagtanda, nauunawaan na niya ang lahat. May mga sakit na walang lunas sa salita, kung hindi sa pagtanggap. May mga sugat na ang lunas ay katahimikan at hindi paliwanag. Ilang buwan matapos ang pag-uusap nilang iyon, pumanaw si Mang Nestor sa kanyang pagtulog. Tahimik, mapayapa, walang kirot sa muka. Tila handang-handa na siyang humarap sa wakas ng kanyang paglalakbay. Walang magarbong seremonya, ngunit dumalo ang ilang dati nitong kasamahan, si Mang Ben, at ang ilang matagal nang hindi nakitang kaibigan. Marami ang nagsabing si Mang Nestor ay mabuting tao, ngunit nasaktan lang ng masyadong malalim. Sa huling gabi ng lamay, lumapit si Ramil sa kanyang ama. Walang mikropono, walang talumpati, isang mahinang bulong lamang ang kanyang iniwan. Salamat, Tay. Hindi mo man po ako tunay na anak, o hindi mo man po ako kadugo, pero minahal mo pa rin ako ng higit sa sarili mo. Alam kong ang mga galit niyo po noon ay dala lamang po ng hindi niyo matanggap ang pangyayari. Pero mahal ko po kayo, Itay. Alam ko pong kahit hindi niyo po sabihin, ay naramdaman ko pong minahal niyo rin po ako. Kung ibabalik lamang po ang panahon at papipiliin ako, kayo pa rin po ang pipiliin kong tatay. Maraming salamat po, Itay. Mahal na mahal ko po kayo. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ay napuno ng kapayapaan ang buong bahay. Wala nang sigawan, wala nang luha, kung hindi katahimikang punong-puno ng pagmamahal at pag-unawa. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi kabiguan. Isa itong regalo, isa itong paalala na kahit gaano kabigat ang sakit, maaari itong kayanin sa ngalan ng pagmamahal. Nakakalungkot man ang kwento ng buhay ni Mang Nestor dahil siya ay isang taong nagmahal ngunit nasaktan. Naging masama sa paningin ng iba, pero sa loob-loob ay merong pusong may kabutihan. May mga pagkakataon talaga na hindi natin masisisi ang isang tao kung bakit siya naging ganoon. Palaging tandaan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay merong dahilan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like and share na rin para mapanood ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, pwede bang pakihit naman ng subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli nating kwento. Thank you so much and peace out.